Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Bago po ako tumalakay ng talakayan natin sa maiksing sandali, nire-recognize ko po ang bago sa aking team ngayon. Nandito po sa ating shooting si Brother Roy San Pedro. Okay? Tinutulungan niya yung isa nating PA, Sister Lilian Abanilla. Okay? Tuloy po tayo, pinamagatan ng ating pag-aaral, our stages of elimination in life. Elimination. At maaring pwede niyong isipin, Pastor, ano ang ibig mong sabihin? Define muna natin ang elimination. Bago ko i-define, alam niyo ba na sa maraming sports na ating mga napapanood, sa larangan ng sports, ginagamit ang salitang elimination. Di ba? May tinatawag na elimination round. Definition po ng elimination ay ito, the complete removal or destruction of something. Pag sinabing elimination, whether you like it or not, pagka nandiyan ka na sa stage na yan, either matatanggal ka kapag, kumbaga sa sports, pag natalo ka. Dito sa buhay natin sa mundong ito, whether you like it or not, darating ang elimination sa ating mga buhay. Ibibigay ko yung mga yung mga edad. Ano po? 4 ito ha. Simulan ko sa 60. At 60, the workplace eliminates you. Pag ikaw ay nagtatrabaho, umabot ka na ng 60, kadalasan dyan ay mag-resign ka na, retired na, wala na. Talagang hanggang doon na lang tayo. Either kung may lakas ka pa, enjoy na lang ang buhay mo. Pero kadalasan hanggang doon lang tayo eh. Unless na lang ng mga nagbi-business ka, kinakaya mo pa. Pero talagang bibigay ang ating katawan. At 60, the workplace eliminates you. Whether we like it or not. Kahit sa larangan ng mga teacher, sa ibang mga trabaho, darating po yan. Sumunod, at 70. At 70 na edad, society gradually eliminates you. Kasi marami ka nang nararamdaman na sakit-sakit, hindi ka na basta nakakalabas, mababawasan ng social gathering. Wala eh, kasi alagain ka na, tapos ay maraming masakit sa katawan mo, nahihirapan ka lumabas na mag-isa na, at 70, society gradually eliminates you. Pangatlo, at 80. Kung maaabot pa natin to, mga kababayan, mga minamahal. At 80, family slowly eliminates you. Eto, nakakalungkot to. Siguro, pag naabot mo yung 80, yung mga panahon na yan, either ang mga anak mo may mga kanya-kanyang pamilya na, may kanya-kanyang tahanan, magkakahiwalay, iba nasa abroad. Talagang maiiwan ka sa asawa mo, kayong dalawa ang magsasama. At yung 80 na yan ay medyo alagain ka na, marami kang karamdaman, at kaya minsan na-eliminate ka ng family mo kasi hindi naman sa lahat, pero pag marami ka ng may sakit, mapalad na may isa kang anak na gusto mag-aalaga sa iyo. Ang usually ay nagpapasahan sila dahil magiging istorbo ka sa buhay nila dahil alagain ka. So at 80, family slowly eliminates you. At 90, the earth wants to eliminate you. Talagang whether you like it or not, magpapantay ang ating paa at madalang na ang nakaaabot ng 90. Hindi na trabaho mag-i-eliminate sa'yo, hindi na society, hindi na pamilya mo. Talagang papanaw ka na. At 90, the earth wants to eliminate you. So dapat hindi tayo maging parang magtampo sa katotohanan na yan. Mangyayari yan. It is appointed unto man wants to die. Sabi ng Hebrews 9:27. Ngayon, anong maganda rito? Ito po ang catching nito. The only thing that won't eliminate you eternally is God. Lahat na eliminate ka na, pero yun yung nagiging hadlang na lang, especially kung mananampalataya ka, yun yung nagiging hadlang para umuwi ka na sa Panginoon. Sa Panginoon, hindi ka i-eliminate. Gusto niya makapiling ka magpasawalang hanggan. Kaya ang sabi ni Jesus sa John 14:3, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. The only thing that won't eliminate you eternally is God.
Because at the end of our journey here on earth, we shall all return to Him with accounts of how we live our lives. Kaya nga ito ang magandang encouragement dito. May elimination round ng buhay natin. Ngayon, habang may lakas tayo ngayon, i-google natin ang ating best sa Panginoon, yung maibibigay nating time sa Panginoon, kung makapaglilingkod pa tayo sa Panginoon, magtapat tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon, kasi at the end, si Lord ang makakasama natin magpasawalang hanggan. Hindi ka niya i-eliminate. Unless na ikaw ay hindi mananampalataya, hindi sa langit ang tungo mo. So, our stages of elimination in life, tanggapin po natin ito at paghandaan. So, I hope may napulot kayong lesson. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Tanong.